Bust mo, dalawa lang ang may inkwentro. Yes, sir. Tama? At saka mukhang ano yan eh. Sige, mamaya, tanungin mo, isipin mo mabuti, tandaan mong mabuti kung ano yung nangyari nung first encounter mo. Dito naman tayo sa pangalawang enkwentro. By bus din ang ginawa mo. Yes, sir. Okay. Ikaw ang lumapit sa suspect. Yes, sir. Sino kasama mo? Ang main backup ko, sir, ay si Police Corporal La Rosa, sir. Pero malayo-layo, sir, sa akin. Bumaba na, sir, ako sa sa motor. Okay. Yan bang, doon ka ba nakatira saan ka nakatira? Sir, taga Quezon, sir, ako, sir. Quezon ka. Yes, sir. So, posible na yung mga doon sa barangay na yon sa Quezon, sa Chaong, ay nakakakilala sa'yo bilang isang pulis. No, sir. Sa Riyaya po, sir, ako. Sariaya ka. So, ibig sabihin, kasi may nangyari na sa yung ganong inkwentro doon, halos malapit din doon sa lugar na yun eh. So, maring sumikap ka doon sa lugar nyo na ikaw ay isang pulis at you cannot and will never be trusted na mag-conduct ka ng bypass kasi makikilala ka na kaagad eh. Di ba? So, nung lumapit ka sa suspect, pakikwento mo nga ano nangyari. Lumapit ka sa suspect. Lumapit, sir, ako sa suspect, sir. Binigay ko, sir, yung 500 pesos, sir, na usapan namin, sir. Nasaan siya? Nakasakay sa kotse, sa bisikleta? No, sir. Bumaba, sir, siya sa motor, sir. Bumaba siya sa motor. Lumapit siya sa'yo. Kabo, ikaw lumapit. Ako, sir, ang lumapit, sir. Okay. Wala. Yung motor, sir, hindi na siya, sir, na dun sa may motor niya. Ako na, sir, ang lumapit. Pagdating namin dun, sir, sa area, ando na, sir, siya eh. Okay. Inabot mo yung 500. Yes, sir. Pagkatapos, Binigay, sir, sa akin yung basura, sir. okay, pagbigay sa'yo, gaano siya kalapit sa'yo? So, malapit lang, sir, ang distansya eh. Parang ganyan na lang kami, harapan lang na ganyan. Okay. So, inabot mo, binigay niya sa'yo yung drugs. Yes, sir. Yung basura, sabi mo, di ba? Binigay niya sa'yo yung drugs. Pagkatapos, anong ginawa mo? Di, sir, ay tinanggap ko, sir, yung pagkatanggap ko, sir, ng basura. Check ko, sir, kung kung basura nga, kung shabu nga, sir. Sir, positive. Nung pagka niligay ko, ko, sir, yung basura ko, yung basurang galing sa kanya. Tanggal ko, sir, si sombrero ko, sir, para yun, sir, yung napag-usapan, sir, namin na pre-arrange signal, sir, eh. Pagkatanggal ko, sir, lumingon, sir, ako dun sa mga kasama ko. Paglingon ko, sir, lumingon din siya, sir. Pagka, sir, napamura pa, sir, siya, eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat, sir, ako. Umagwat ako, sir, eh. Atras, sir, ako. Ayun, sir, biglaan na kami. Pinutokan niya ako, sir. Kapilitan na, sir, akong gamitin yung issued firearm ko, sir. Ano yung firearm mo? Glock 17, sir, 9mm, sir. At yung gamit ng suspect, ano? Sir, revolver, sir. Revolver. Yung pinakita kanina sa litrato. Yes, sir. Ano ba siya? Kaliwete o kanan? Sa pagkakita ko, sir, ay kanan, sir. Yung Paano siya binunot. bumunot nung nakita mo? Ganito, sir. Ha? Saan niya binunot? Sa harap, sa likod, sa gilid, Sir, sa ulo? para, sir, dito sa kaliwa, sa may kaliwa niya na eh. Kapag ganyan. So, kaliwa ng parte ng katawan niya, binunot. Yes, sir. So, sa madaling sabi, siya ay kanan. Yes, sir. Yun ang pagkakatanda mo. Yes, sir. Okay. Ikaw, ano ka? Kaliwete o kanan? Kanan, sir. Kanan. Dumistansya ka, matras ka, pinutok mo. Yes, sir. Bago pa siya nakapaputok. Hindi, sir. Nauna, sir, siya magpuputok, sir. Kaya ko lang, sir, siya pinutokan. Nauna, sir, siyang pumutok. So, saan mo siya tinira? Sir, sa lower part, sir, nung katawan niya sa paa. Hindi ko pa nga alam, sir, kung tinamaan. Nakita ko lang nung bumagsak na So, nung tinira mo, tinamaan sa paa, tumumba siya. Yes, sir. So, ang baril mo, anong baril mo? Glock 17, sir. 9 So, mm. 9mm yon. Okay. So, Mr. Chair. one last question, Your Honor, if I may. Just para lang, hindi ko lang makakalimutan. Doon ba sa... Ito bang si Brian, yung victim ba ay nasa OB ba ng Drug Enforcement Group ng Quezon?
Sir, wala pong OB o order of battle, sir. O nasa ano ba siya? Listahan ba siya ng mga known pushers or o nasa watch list ba siya? Sir, hindi ko po, dahil Quezon na sir yun eh. Alam mo, ba't ka nag-operate? Unang-una may COPLAN yan. Meron yan summary of information, may SOI yan. Dapat hindi ka nag-operate. And according sa Barangay Lipahan, hindi nakalista si Brian Laresma sa watchlist ng PIDEA. Alam mo ba yun? Sergeant Michi Perez? No, sir. Hindi mo alam. O di hindi ka nag-COPLAN. Which is a requirement for the bypass operation. Correct? Tama, Michi? Yes or no? Oh, di ba? Pag magkukondak kayo ng operation, meron kayo sinasubmit na coordination, na COPLAN. Tsaka bypass yun eh. Alam Oh, di ba? Meron? Coordination lang, sir. Tsaka pre-operational procedure, Correct. sir. Oo, saka SOI. Yes, sir. Oh. Di ba? Eh di dapat inano mo, oh, kasama ba to sa mga watchlist? Ba't natin babayabas kung hindi kasama sa watchlist? Tsaka paano niya na-identify na may dalang droga yon kung hindi niya kinasing yon, hindi niya pinag-aralan yon. So alam mo, bata ka pa para makalimot ka sa mga pangyayari. Alam mo yung mga ganyan, may barel, unang pumutok, kumita na yan eh. Alam din ng mga superiors mo, alam ni Captain, ano ba to, alam mo rin yan, Cap eh. Diba? Kaya nagbibigay ng masamang imahe ang ating organisasyon ng Philippine National Police because of incidents kagaya ng ganito. Eh wala naman siya sa listahan ng drug watch list. Wala naman siyang previous records na siya ay gumagamit o nakapagbenta. Eventually, nagkaroon ka ng operation. Sinabi mo na drug bust o buy bust ito. Alam ba ni Captain Macaraig yan? Yes, sir. Yes po, sir. So, alam mo na wala sa watch list si victim, si Laresma. From the source lang po, sir, sa asset. Saan? Sa Alpha, sir. Ang nakuhang kuwan po, sir, yung information po. Oh, pero pagka buy bust, may pre-ops yan, di ba? Yes, Your Honor. Okay, yung pre-ops ba, basihan mo yung information galing sa asset? Doon lang po sa asset. Matagal ka na bang pulis, Captain Macaraig? Yes, Your Honor. Oh. Police Master Sergeant po. Master Sergeant. Oh, promoted ka na. Pinromote ka kaagad ni Congressman Dan Fernandez. Ang punto ko dito, Mr. Chair, Your Honors, is that yung mga drug suspects, yung mga nasa watch list, yung mga kinokondakan ng buy bust operation, may mga previous records yan. Di ba? Yes, sir. Okay. Dahil kung may mga previous records yan, alam mo na posibleng may laman yan. Ibig sabihin may dala yan. Yes, sir. Di ba? Oh, ngayon, yung kwento dun sa affidavit ng kapatid ng victim, sinasabi niya na merong pera na inabot siya pambili ng solar, solar electric fan. Oh, solar electric fan. Gaano karaming shabu nakita mo doon? Nakuha mo sa kanya? Bali po, hindi po ako nakakuha, Your Honor. Oh. Sige, gaano karami? Perez po. Mahigit, sir, 4 grams, sir. Mahigit 4 grams. Yes, sir. Okay. 4 grams kapalit ng buhay ng isang tao. Nakakadalawang puntos ka na, Michi Di ba? So, bypass din yung first encounter mo, di ba? Yes, sir. At nanlaban din. Yes, sir. Oh, so, yung kwentong yan,
medyo ano yan eh, medyo alam mo, If I may, Congressman go ahead. Barbers. Hindi, I'm running out of words hindi, to kasi say, I Mr. just wanted Chairman. to explore that issue as well, kasi parang medyo familiar din ako dun sa issue yan. Michi, kasi bro, sandali lang, isa lang. Kasi babalikan natin yung issue yun. Sinasabi mo na meron din nangyaring bypass operation nung kanina sinabi mo hindi mo tandaan pero something like 2016, di ba? Is that a legitimate bypass operation? Was that recorded sa ating police station? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Michi, huwag kang magsisinungaling, ha? Was there a case filed against you about this operation? Sir, yung sa motopropyo, sir. Meron? Yes, sir. Pero, am I right that the person that was killed during that time, ang pangalan niya is Adan? Is that correct? No, sir. Anong pangalan nung napatay? Ronilon, ano ko lang, sir. Villalobos, sir, ang apelido, sir. Villalobo. Villalobos, sir. So, hindi ito yung Adan. Iba pa yung Adan. Sir, hindi ko, sir, kilala yung Adan. Hindi mo kilala yung Adan. Okay. Later on, we will be inviting those people as well, no? Kasi napanood nila yung ginagawa natin, eh. And there are two personalities who contacted us that you have the same kind of bypass operation allegedly that was conducted. But for the meantime, I will be yielding the time of are you done, Congressman Barbers? Yes, Not yet. Yes, I am. You are done. I yield to the Okay, so I yield to Congressman bago Acop. ako magtanong muna, I'll let Congressman Acop, then Congressman Kit Flores, and then I will, if others will not ask, I will be asking. Okay, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. This would not form part of my interpellation. Ito po yung clarification lang doon sa sagot doon sa katanungan ni Honorable Barbers at nung last hearing kay Honorable Busita. Sergeant Perez, if you remember doon sa last hearing, nung ako ang nagtanong at si Honorable Busita nagtanong sa iyo, the distance o yung distansya nung kayo'y nagkabarilan allegedly ni Mr. Brian Laresma ay 5 meters. Tumayo ka pa nga nun. Sinabi mo 5 meters. That's about times 3.2 feet. That's about 15 or 16 feet more or less. Di ba? Ang tanong ko ngayon sa iyo, at what point in time kayo nagbarilan? Kasi sagot mo kay Honorable Busita noon is na complete o natapos yung bypass operation. Ngayon ang sagot mo kay Honorable Barbers na complete yung tapos nagkabayaran. At that point in time, nakita mo bumunot si Brian, and then umatras ka. Ang ibig mo bang sabihin, umatras ka ng 15 feet bago ka nabaril ni Brian? Alam mo, nagsisinungaling ka eh. Nag-aantay lang ako ng isang member dito para makumpleto. Para sa totoo lang, mag-antay ka hanggang mamaya. Nagsisinungaling ka eh. Ha? Kaya paano mo may papaliwanag yung ganun? Nagbayaran kayo, kinuha mo yung pera ni Brian, tapos nakita mo na bumunot, umatras ka ng 15 feet, tapos pumutok yung si Brian ng 2 beses, tapos gumanti ka. Imposible eh. Iha? Paano kang maka-atras ng 15 feet kaagad? Ikaw na mismo ang nag-demonstra nung last hearing dito eh. Tinanong ko ano ang distansya. Sabi mo, more or less 5 meters. Minonstra mo pa.
Di ba? Natatanda mo yun? Yes, Your Honor. Yes. At alam mo ba yung distance na 15 feet? Kung hindi ka pumuputok regularly, tatamaan mo sa gusto mong patamaan yung target? O tsamba lang yun? Kung totoong nangyari? Sir, pumuputok po ako, sir eh. Sabi mo, once a month, pumuputok ka last time. Pero sir, ano po, Yun na nga, hindi ba tinanong ko rin yung tanong na yan sa'yo last time, Iha eh. Kaya ako nagtatanong na magaganon dahil meron gusto akong i-establish. Iha, 14 years ka lang sa serbisyo. Ako mahigit 30 taon. Para doon sa kwan mo, istorya mo. Narinig ko na yan ng hindi lang 100 beses. Istorya na ganyan. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, Iha, iba ang istorya na nangyari. And I will ask your officers kung ano talaga yung tunay na nangyari. Wala naman putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao kasi gusto niyan tumakas. Naiiwan ka na mag-isa dahil ginagawa yung mga coordination. Ano, Iha? Ikaw ang nagbantay kay Brian nung nakuha ninyo at yung mga kasamahan mo, gumagawa pa ng coordination para gawin ninyong legitimate yung operations ninyo. Dahil antimano, hindi legitimate yung operations ninyo Ikaw naman, Iha. Thank you, Mr. Chair. My turn daw, sabi ni Chairman. After Okay, Chairman. I sit now as the chair of the committee. As previously stated by the chair, Congressman Keith Flores, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, when you were with yung na-encuentro mo, ano ang suit mo that time? Civilian clothes, sir. Civilian clothes. May jacket ka ba? Wala? Wala po, sir. Walang jacket. Where did you place your firearm? Sa bag, sir. Sa bag. So pinutokan ka, bumunot ka pa from your bag and was able to fire back. Tama? Yes, sir. So kinuha mo pa from your bag ang baril mo? Yes, sir. Yung bag ko, sir, bukas na, sir. Yun. Bukas na. Okay. Ang bag mo, nasa harap mo, nasa side mo, ano? Nasa harap ko, sir. Nasa harap mo. Okay. Ilang beses siya pumutok sa'yo? 2, sir. Twice. And twice, you moved back, retrieved your gun from your bag, and fired back. And tinamaan mo siya. Yes, sir. Okay. Ang distance mo from yung namatay and from yourself is ilan? How far were you from, ano? More or less, sir, 5 meters, sir. Yung estimated ko lang, sir. Hindi ko Estimated na, sir, lang. masyado kung sigurado, Okay, sir, but sa mga layo. sabi mo rin kanina, kakaabot niya lang yung basura sa'yo, di ba? Yes, sir. So, that's arm's length. Sir, yung nung pagkaabot niya, sir, tumakbo naman, sir, siya eh. Hindi naman, sir, yung pinutukan agad ako na... Okay. So, tumakbo pa. Away from you or going towards you? Away from me, sir. Away from you. So, he had his back turned against you. Nakatalikod. Ano, sir? Yung Paano? Sige. yung patakbo, sir, na putok eh. Patakbo. Yes, Yung sir. parang sa pelikula. Yung tumatakbo away and firing the gun. Right? Yes, Tama? So, okay. The suspect was running away, firing a gun, and gave you sufficient time to get your firearm from your bag, shoot back, and hit a moving target. Correct? Yes, sir. Tama. Okay. Galing nito. General ako. Okay. Okay. Sige. Balik. Are you done? I'll give it back to you. Chairman Dan, I am not yet done. Okay. So, sige. Sergeant Perez, how many times did you fire your firearm? Isa lang po, sir. Isang discharge lang. Yes, sir. Okay. And at a distance of about 15 feet, you were able to hit a moving person. Tama, no? More or less, sir. Hindi More ko, or sir, less. kabis, hindi ko, sir, tansya ko lang, sir, yun. Okay. Is Soko here? Yes, sir. Yes, is Soko here? Yes, sir. The entry wound of the of the bullet wound, was it on the front part of the leg or the rear part of the leg? Ang entry. Your Honor, it's at the rear part of the leg. Rear part of the leg. The thigh. So rear part of the leg meaning the person was
had his back against the person who fired the firearm. Yes, correct? Yes, Your Honor. So nakatalikod. Yes, sir. So running away. Possible. Possible na running away. Whether what can you determine from the bullet wound that where the distance of the person who fired the firearm as against the bullet wound? Sir, in absence of tattooing, what No we call tattooing. there was no tattooing, So sir. it was at a distance. Yes, sir. So rear, no, sa likod. Yes, sir. Okay. Absence of tattooing can be seen in at least more than 24 inches, sir. For the pistol, for the long firearm, it's at least 1 meter. Okay. So more than 2 feet, at least. Yes, more sir. than 2 feet. Yes, So it sir. could be 15 feet, it could be 20 feet. It could be, sir. Yeah, because of the absence of tattooing. Yes, sir. Okay. Now, from your investigation of the entry of the bullet wound, na it being at the rear part of the leg, di ba? Does it indicate that there was no threat already to the person who fired the gun because he had his back turned? Eh? Yes, sir. It can be presumed that It there can was- be presumed, yes, correct? that there was no threat. Now, there was no direct threat to the person firing the gun because he had his back turned. Yes, sir. Okay. Thank you, Mr. Chair. Congressman, I'll be asking question if Congressman Paduano will not stop talking to my secretary. So, Hindi, problema kasi, Mr. Chairman, we have to produce the quorum kasi, Mr. Chairman, during the previous hearing, now, it was again confirmed. Inisa-isa ko na to si Sergeant Perez na to eh. Pati yung distance and everything. Now, may post-mortem na from the NBI. Malinaw na, Mr. Chairman, na yung pagbaril, nasa likod. Nasa likod yung entry sa thigh. Malinaw yan, Mr. Chairman, na itong Perez nagsisinungaling from the very start. Now, yung iba pa mga operatives, nandito ba? Ako will not anymore ask Perez. Kasi yung teorya ni Chairman Acop, mukhang yun. Anong nangyari dito? yeah. Yung iba pang mga mga kasama ni Perez, nandito ba? Okay, Pai. Before we call them, Congressman Paduano, can I ask some question? The chairman will be asking. Sa kay Perez. Sige po. Public before yung tatlo, no? Okay. Kasi, Michi, I was able to read your judicial affidavit, no? Alam mo, kaya kami medyo seryoso dito na pinag-aaralan namin yung mga kaso kasi may buhay na nawala. And what we're trying to find out kung merong violation yung ating mga PNP personnel, no? When they conducted this bypass operation. And we are collating all the evidences pertaining to this subject para at least, di ba, maging fair tayo sa ating mga mamayan. So ngayon, Michi, according sa affidavit mo, nakasakay kayo dun sa green car. Is this correct? Your Honor, sa motor po ako nakasakay. Nakasakay ka sa motor. Pero ilan ang sasakyan na ginamit nyo sa operation? Bali, sir, isang motor at isang kotse, sir. At yun yung green car. Yes, sir. Anong ang pangalan ng sasakyang yun? Yung green. Toyota Vios, sir. Wala kayong kasamang ibang sasakyan na sumusunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Walang maroon car na nakasunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Wala. Under oath ka, Mitzi, ha? So, doon sa green car na sinasabi mo, ang sino nagmamaneho nito? Sa green car, yung sasakyan na ginamit sa operation, sino nagmamaneho? Si Police Staff Sergeant Karandang, sir. Si Sergeant Karandang. Wisan dito si Sergeant Karandang, di ba? At sa kalapit ni Karandang, sino nakaupo? Si PMSG, yung team leader, sir, PMSG Macaraig, sir. Si Juan Macaraig. Will you confirm this, Juan Macaraig, Sergeant Macaraig, na ikaw nakaupo doon sa green car? Yes, sir. Green car, ah. Diyan, Macaraig, ah. Okay. So, sino nasa likod ng green car? Macaraig, ikaw nga na doon sa upuan sa harapan, eh. Sino nasa likod?
Kasama ko po ay, ang driver po, sorry. Ang media po. Media representative po. Media representative. Sino-sino pa? Patrolman Carpi po. Saka sino pa? At ang barangay official po. Barangay official. Ano pangalan ng barangay official? Konsihal Dante Magpantay, Your Honor. Dante Magpantay, ang barangay official. Anong oras nyo kasama? Nung lumakad kayo, alas 7. According sa affidavit, alas 7, di ba? Correct? Yes, sir. Correct, alas 7. So, okay, alas 7 na nakalagay dito sa judicial affidavit ninyo, Michi. Michi, will you confirm this na yun ang nakasakay sa green car? Yes, sir. So, nandun si Makaraig, nasa kanan ni Karandang, si Carpio nasa likod, at si Dante Magbantay na konsihal nandun, at ang representative ng media andun din. Is that correct? Yes, sir. Okay. I will show you a affidavit signed by Konsehal Dante Magpantay na administering officer nito ay si Lieutenant Colonel Romel de Guzman Sobrido. Kilala niyo ba si Colonel Sobrido? Yes, sir. Kilala niyo. Okay. At dito sinasabi ni Dante Magpantay, Konsehal Dante Magpantay, okay? Kinakwento niya dito sa kanya affidavit kung ano nangyari. Ganito po iyon. Ako po ay nakaupo sa balkonahin ng aming bahay sa Sitio Bulihan, Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Nang ang oras ay humigit kumulang na alas 8 ng gabi, ay dumating ang isang barangay pulis na si Jaen, at ang sabi sa akin ay tinawagan daw siya ni Kapitan Romel Magsino upang ako ay sunduin, at ang sabi sa akin ay pumunta daw ako sa may tulay ng Lipahan. Pichi, alas 8 siya. Pinasundo ni Kapitan para pumunta doon sa bridge ng Lipahan. Ngayon, sinasabi ni Makarait, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4:30 p.m. pa lang, magkasama na kayo. So ngayon, will you deny the affidavit that was administered by Colonel Sobrido and at the same time executed by Consular Magpantay? Alin ang totoo dito sa dalawang to? Yung affidavit ni Magpantay o yung judicial affidavit mo? Sir, sorry sir, wala po akong knowledge para mag-comment sir doon sa huling affidavit po ni Konsehal Dante Magpantay, sir. Okay, ang sabi ni Konsehal Magpantay, alas 8 siya ng gabi, pumunta doon sa bridge. Ang sabi mo naman, dito sa judicial affidavit mo, 4:30 pa lang, magkasama na kayo, or before 4:30, magkasama na kayo. And I will show you something, Mitzi, saka Sergeant Makaraig, ano? Yung sinasakyan yung sasakyan na kulay berde na sinasabi mo, Sergeant Makaraig, no? Pakita natin dito sa video kung anong oras siya pumunta doon sa bridge. Para makita natin kung talagang alas 7 ba kayo or 4:28 pa lamang andun na kayo. Then, sige, pakita natin. Ayan, makita nyo, 2024 ng 28, 16:28. Stop. Stop. Balik nyo. Stop. Mabagal tong ating mga technical. Ayan. Is that the card that you used? Ang gulong, kulay itim sa harapan, ang likod, silver. Magkaiba gulong sa harapan. Magkaiba ang gulong sa harapan saka sa likod. Is that the card that you use? Makaraig? Yes, Your Honor. Yes. At nakita mo kung anong oras dumaan papunta sa 4:28 p.m. At sinasabi nyo, nakasakay na dyan si Dante Magpantay. Pero according sa kanya affidavit, alas 8 ng gabi siya pumunta.
Your Honor, nag-conduct pa po diyan ng surveillance yung mga tropa, sir, bago sila... Nag-conduct pa ng surveillance? Yes, sir. So, nagsisinungaling si Konsehal Magpantay? Hindi pa po siya kasama nung time na yan, Your Honor. Ano? Hindi pa po siya kasama. So, hindi nyo pa kasama? Judicial affidavit nyo, sinabi nyo kasama na. Gusto mo basahin ko? Ito. Page 3. Sino naman ang sakay na sinasabi mong sasakyan? Sergeant Relly Carandang, nagmamaneho ng Toyota Vios, kulay berde, na walang plaka, at nakasakay sa unahang upuan, si Sergeant Juan Macaraig, habang si Patrolman Carpio Edgardo Rodelas, Media Representative at Barangay Councilor Dante Magpantay ay nakaupo sa huliang parte ng sasakyan. Ayan. Sinabi nyo sa judicial affidavit ninyo eh. Oh now, anong, ang nagsisinungaling dito ay si Dante Magpantay, in other words. Anyway, you have to be truthful, again. Tanong ko kay, Sergeant Jefferson Trinidad. Andiyan ba si Sergeant Jefferson Trinidad? Can you kindly sit here? Wala na upuan dito. Dito ka sa, Please, si Sergeant Jefferson Trinidad. Naka-out na ba siya? Yes, naka-out na yan. Nag-out ka na ba, Sergeant? Can you kindly sit here? Yung magkaiba yung gulong, kasama sa drawing yan. Sa drawing yan, yung pared, yung gulong, ng labag, kasama yan sa kwento. Laging ganyan. Can you kindly, paki-open mo nga uli? Pakita natin yung susunod na car. Sige. Ito yung susunod na car. Stop. Kilala niyo yung car na yan? Sergeant Macaraig? Sergeant Michi Perez? No, Your Honor. Hindi niyo alam yung car na yan? Are you sure? Colonel Lintang, kilala mo yung sasakyan na yan? Don't lie. Don't lie. I am not familiar with the... You are not familiar. Kilala, ang tanong ko, hindi ka pamilyar? Hindi po, Your Honor. Hindi yan impounded sa San Juan Municipal Station? Siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Naka-impound ba yan? Hindi. Yes or no? Hindi ko po napapansin, Your Honor, sa... Hindi, siya ang station commander eh. Ikaw ang station commander, di ba? Do you have the list ng mga impounded na sasakyan? At yung taong may-ari ng sasakyan yan ay nakakulong pa sa police station ninyo. Kaya huwag ka magsisinungaling, Colonel Lintang, madadamay ka dito. I am telling you. Yan ba ay impounded car? Hindi po ako familiar, Your Honor, sa... Colonel Lintang, babalikan ka namin. Maniwala ka. We will be asking for the record of this car that is impounded in a municipal police station ng San Juan. Sige, Mr. Malinaw. Major, Colonel Malinaw, can you tell us about this car? Sir, good morning sa ating lahat po. Based on our continuing investigation conducted by my officer, it was established that the one Toyota Camry was impounded by the San Juan Municipal Police Station after it was apprehended for violation of reckless imprudence resulting to damage to property last April 14, 2022. And also, sir, it was based on the account of the witnesses and the video presented, ito po yung kinargahan ng biktima after the shootout. Kita mo? So, these findings, sir, that we have established in our continuing investigation will form part of the aggravating evidence that we have to be submitted, sir, in the ongoing criminal and admin case against these police officers. Rest assured, sir, itong effort po namin, sir, I will form part of the evidence to be used in the current admin and criminal cases, sir. PD Malinaw, thank you so much. And RD, Lucas, thank you so much for that confirmation. No? And masakit man, pero we have to clean up yung ating pong structure. Colonel Lintang, alam mo to, police station mo to. I reminded you kanina, not to lie. Di ba? And you are protecting your men.
In this kind of situation, when somebody died, you don't have to protect your men. Ha? Ang kailangan, gamitin mo yung puso at wisdom mo. But in this case, naka-impound sa inyo yan, 2 taon na, hindi mo pa rin alam? Hindi ka ba naawa doon sa mga pinatay ng ganun-ganun na lamang? Kakiralitang? Your Honor, marami po kasi naka-impound sa... Later, Colonel Lintang. Babalikan kita. Punta tayo kay, kay Karandang. Mr. Chair, ayaw ko lang iwanan yung... Sige po. Colonel Lintang, ikaw ang Chief of Police. Yes, Your Honor. Doon sa mga sagot mo, ang ibig lang sabihin, hindi mo alam kung anong nangyayari doon sa command mo. Di ba? Na-impound yung sasakyan, hindi mo alam. Nailabas yung sasakyan, hindi mo alam. Nagamit sa krimen yung sasakyan, hindi mo alam. Ano ang hindi mo pa alam? Hanamagan. Anong klase kang hepe? It's either you are lying or you do not know what is happening within your command, and therefore you are not fit to be the station commander of a PNP unit. Yun ang aking conclusion sa pagsasagot mo dito eh. Ako tuloy ang napapahiya, iho. Thank you, Mr. Chair. Thank you so much, Congressman Acop, and Congressman Barbers, please. Thank you, Chairman. Tanong ko lang, gusto kong balikan kasi yung sinabi nilang buy-bust na operation eh. So, nung nagkaroon kayo ng buy-bust, Sergeant Perez, ikaw ba ay nag-coordinate sa PIDEA? Sir, hindi po ako ang nagpag-coordinate, yung kasamahan ko, sir. Sino nag-coordinate? May tiga-PIDEA ba rito? So, you are the, what's your position sa PIDEA? I'm the regional director of PIDEA. So, you're the regional director? Okay. Sino nag-coordinate among the PNP sa PIDEA? Ikaw ba? Sige, ikaw, Patrolman Carpio. Ikaw? Yes, Sir Honor. Kanino ka nag-coordinate? Saan? Kanino sa PIDEA ka nag-coordinate? Sir, sa email po kasi yun, sir, na sinesend po. Ano? Email, through email po, sir. Oh, is that a normal practice, PIDEA, na email lang? Paano kung di nabuksan yung email? Yes, Regional Director. Yes, sir. We have duty regional operations center officers, so they can check all the coordination, sir. And for this operation, the station had coordinated, sir. So they had coordinated to you prior to the conduct of the buy-bust operation, correct? Yes, sir. They had coordinated on 18/3/6/28 May 2024, sir. 1836. So that is 6:36. Yes, sir. 6:36 p.m. Yes, sir. But 6:20 nagkaroon na ng nagkaroon na ng engkwentro, hindi ba? Ikaw ang tumawag sa PIDEA. Yes, Your Honor. Email po. So, itinawag mo sa PIDEA, nag-coordinate ka na meron kayong buy-bust, tapos na yung nangyaring incident, nagkaroon na ng putukan. No, Your Honor. 6:36 ka nag-email eh. Di ba? Anong nakalagay sa affidavit? Anong nakalagay? Anong oras nangyari yung insidente? 7 p.m. 7 p.m. 6:36 nag-coordinate ka sa PIDEA. Is that the standard operating procedure? 30 minutes prior or 10 minutes prior to the conduct of the buy-bust, dun sila nagko-coordinate? At least 1 hour, sir, they should have coordinated. So in this case, it's clearly that they have not coordinated within a period allowed or as a part of your SOP, hindi sila tumupad. Tama? It's on our record lang, sir, na they have coordinated on that time, sir. Yun nga That's the usual excuse. Alam nyo,
sa dami na rin nung naririnig natin at nakikita natin sa kwento ng ganitong mga pangyayari, di ba? Alam ng Philippine National Police that if there is an anti-illegal drug operations, it has to be fully coordinated with PIDEA. Alam nila yon, and I'm sure nagkakaroon kayo ng meeting, nagko-coordinate kayo dyan madalas, di ba? Pero hindi allowable yung minutes before the incident or the conduct of the operation, these things will happen. Kasi bakit? Karamihan sa anti-illegal drug operations, may namamatay. Lagi ang dahilan, nanlaban. Diba? Minsan, the stories that we hear are all preposterous stories, absurd yung pangyayari. Mukhang copy-paste lang Di ba? Yung nangyari sa ibang probinsya, yun din ang nangyayari sa May baril, nagpaputok, makikita mo lahat ng baril, 38, napaltik. Diba? Iisa lang yun There's a story as well, Mr. Chairman, for the information of our honorable members of this committee, and I'm sure the Philippine National Police is familiar with this, no? Yung isang baril, ginamit sa several buy-bust operation. At lagi yun ang ebidensya, iisa lang ang serial number. Yung mga ganyang kwento, kung pwede, kumita na yan Yung mga ganyang yung mga ganyang storya Yeah. You know, buhay po ang nabuwis dito sa pangyayaring ito. At hindi naman dapat na nangyayari ito kung ito ay isang ordinary buy-bust operation lamang. Diba? Of course, gusto rin natin protektahan yung buhay ng ating mga law enforcers, ng ating kapulisan, ng ating PIDEA. Kasi buwis buhay din to sa kanila Pero, yung mga ganitong absurd and preposterous stories, sabi ko nga, kumita na yan. Nilabas na nga sa mga pelikula yan Huwag nyo nang gamitin yan. Diba? Yung ganyan mga pangyayari. So, medyo off lang, Mr. Chair, na yung mga ginamit na noon na mga dahilan, ginagamit pa rin hanggang ngayon. At ako naniniwala, Congressman. Sige, let the chair speak. There's a good okay, sige, idea that Congressman Paduano, bago ako, ikaw na muna. Thank you, go ahead. Chairman. Chairman, kasi nung last previous hearings, etong si Perez, si Macaraig, nandito na po to. Now, usually, in former chief of police, ikaw ba ngayon na-relieve ka na? Colonel? Na-relieve na po rin. Na-relieve ka na. And during the time, who is the head? Who is the most higher officer during the time? Ikaw. Ako po. And then yung unit, di ba DEU sila? Nasa DEU sila? DEU? Makaraigang... Ikaw makaraig yung team leader doon? Yes, Yes, Your Honor. Wala nang most senior sa'yo? Wala na po, sir. So ikaw lang? Yes, sir. So, hindi, kasi nung nakaraan sinong kasama niyo dito, mayroon ata isa na your position was, Last time, sir, kasama din po si former COP. Si Colonel Lintang was the chief of police, tapos ang head ng ikaw? ng operations. Supposedly, di ba, DEO dapat may NCO to Dapat, di ba, may commission officer dapat? Sino yung immediate superior nila? Your Honor, that time, Your Honor, wala pa pong commission officer na DEU kasi sinasubmit po namin yung mga pangalan na pwedeng gawing team leader ng DEU sa higher headquarters pero wala pa po kaya that time si Police Master Sergeant Macaraig po ang aming PD, do you confirm this, PD? Sir, as far as I can remember, sir, the Deputy Chief of Police of San Juan before or now was the Chief DEU. But during the time of the operation, he wasn't able to join since he was, I think 2 days pa lang yun, sir, nung time na yon, matapos yung bagyo.
So, sinamaan lasa kaya the team was led by Makaraig during the operation. Pero meron chief DEO talaga sir na So station. yung chief DO during the time has no knowledge about the operation? Yes sir, hindi siya nakasama sir. Hindi, iba yung nakasama, ibang yung knowledge. Is he Yes sir. Parang wala sir, wala. Wala sir. Colonel, tama po ba? Tama yung do you confirm the statement of PD na mayroon? But of course, that was 2 days. Nagabagyo din. Yung chief nila sa DEO, hindi nakasama. O hindi alam. Wala po talagang alam sir yung... Walang alam. Pero kanina, ikaw PD ha? Ikaw, Colonel ha? Kanina ka pa ha? Kanina tinanong kita, sabi mo walang head. Ito kinonfirm ni PD may head. Pero yung head was not there during the operation. Hindi po sir, wala pong officer na team leader sir. Team leaders operation, but they have the DEO head o chief. Wala po sir. Colonel, are you telling this committee that the provincial director is telling lie? Harap-harapan dito sa committee na to? Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, PD. Sir, as per my intelligence officer, Captain Go has yet to secure a vetting clearance or deputation coming from PDEA. I correct my previous statement, sir. Thank you, sir. Okay. Ito. Ito anyway, binigay na sa akin ni Chairman Acop, no? Kasi medyo kabisado niya dahil more than 30 years sa serbisyo. Ito, Section 12 lang conduct of operation. Sa drugs to napakalinaw po. All anti-illegal drug operations will be conducted by a team shall be led by a police commission officer. Chief of Police, ba't pinayagan mo? Walang commission officer. Alam ko po sir, preferably police commission officer, pero... No! Binasa ko na nga ba't dagdagan mo ng preferably? Are you contesting this document? This is an official document. And there's no word preferably. Ikaw sasama kita dito. Linaw mo. So, this is also in violation PDEA RD. This is in violation of the operation manual. Anong oo? Yes, sir. Yes, sir? For our PDEA unit, sir, it's led by our chief. Yung sa police, part of the operation manual. Dapat may commission officer. Okay, sir. Better file case against them. Para hindi lumabas na parang you're also protecting these scalawags. Now, Chairman, can I proceed? Isa-isa ko lang to. Kasi, Mr. Chairman, ito manifestation na lang. Thank you, Chairman ako. Ito manifestation na lang Mr. Chairman, actually, during the last hearing, supposedly, these people, or this PNP officer, should be cited in contempt na because they're lying. Yeah. Okay. Now, we never move to cite in contempt, Chairman Acop and me, because during the time we don't have a quorum. Now, we have a quorum. Yes, Congressman Paduano, if I may, no? Before you... I will not move, Mr. Chairman. Okay, all right. I will hold my fire. Okay. Now, what I'm saying is, now, itong colonel na to, yung former chief of police, is lying in front of this committee. Well, in fact, he's refuting the statement of the provincial director. Binasa ko, may preferably ka pa. Who taught you about the preferably? Just to make an excuse? You're lying. Mr. Chairman, I will hold my fire. Yes, Chairman, please. Our fire. Because I'll be asking some question as well. And Thank then you. I'll be recognizing you again. Okay, thank you so much. Jefferson, Sergeant Jefferson Trinidad, ikaw yung investigador, di ba? Nung kasong to. Together with Corporal Miko M. De Chavez. Asa si Miko De Chavez? Can you kindly sit here? Para, diyan ka na lang. Okay ka na dyan. Diyan ka sa upo sa may dulo. Okay. Kayo ang gumawa ng affidavit ng di ba? Yes, Your Honor. We will be reminding you not to lie, because kapag napatunayan namin mamaya, I will be forced to include you
doon sa will be cited in contempt. Please, Trinidad, I know this story. Okay. Kasama mo gawa si Corporal Mico de Chavez ng affidavit? Yes or no? Yes, Your Honor. Yes. Wala ka sa crime scene? Wala po, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Sigurado? Hindi ka humila sa katawan ni Brian Laresma papunta sa red car? Hindi po, Your Honor. Hindi ka. Okay. I just wanted to tell you, no, that so dito sa affidavit mo sinasabi mo that yun na nga, nagkaroon ng bypass operation. Correct? Yes, Your Honor. So lahat ng mga sinabi ni Mitzi, sinasabi mo na totoo. Correct? Based po sa kanya pong statement. Yes, at kaya nagkaroon ka ng affidavit. Kaya nga, nire-remind kita dahil ito yung affidavit na sinasabi mo na kino-confirm mo yung ginawa ni Mitzi. Yes. I would like to tell everybody, especially those who feel na hindi talaga totoo yung nangyari. At alam nyo wala kayong kasalanan, this is your chance to tell the truth. Otherwise, you will be included. Believe us. Okay? I will show you a video. Okay? Can you kindly, ito, sinasabi, that binaril, pagbaba, at walang baril si Brian. You know him, Trinidad. You know this guy. You know him very well. Go ahead. Tapos, nakita ko, medyo pakilakas lang ng konti. Dinaanan ko po siya. Tapos, nakita ko, may kasunod po siyang kotse. Sa kotseng walang plaka. Una pala. Tapos, dito ko, may bumaba sa likod ng pintong bandang kanan. Medyo may kababaan. Nung bigla na lang kong binaril sa Brian. Narinig ko po, sumisigaw po yung kapatid. Bakit mo binaril ang kapatid ko? Bakit mo binaril ang kapatid ko? Anong kasalanan ng kapatid ko? Ako naman po, sa sobrang ako naman po tumuloy na po sa aking lakad. Wala po ako nakitang baril ng Brian at wala rin yung pong taong yun na hindi po, mabait po yung taong yun. Hindi po, sa kapwa. Hindi po marunong manlaman sa kapwa. Kaya po, yun yung napakabait po ng batang yun. Wala pong armas, hindi po nag-armas po yun. Okay po. Wala po. Wala po kaya. Thank you po. Sergeant Jefferson, kilala mo yung boses ni Franklin? Hindi ko po ma-recognize, Your Honor, pero tinanggal po, Your Honor, yung... Kapatid mo si Franklin? Opo, may kapatid po akong... Yes, kapatid mo siya. At sinasabi niya, pagbaba ni Mitzi, binaril niya. Agad. At walang baril si Brian. Si Franklin, saka si Brian, magkaibigan. Yung kapatid mo, kaibigan ni Brian. Alam mo to. At kahit pamilya mo, again, sa ginagawa mo, we know that you love your work. But you listen to your family. You listen to your brother. Hahayaan mo ba na kapatid mo magte-testify dito against you? Tawagin natin. We will call. We will call. But don't place yourself in a predicament that you will regret. Yung mga magkakasama kayo ngayon. Time will come. Maghihiwa-hiwalay kayo. Magkakaroon kayo ng panibagong hepe. Magkakaroon kayo ng bagong promotion. Makakalimutan nyo to. But we know the pressure na nararamdaman ninyo. Pero it's between the love of your family and the love of your work, Trinidad. Andun ka. Ikaw nga humila para isakay sa sasakyan, sa pula. Di ba? Yes or no? You can change your No po, Your Honor. Paninindigan mo talaga? Yes, Your Honor. Kasi magkasama po kami ni Police Corporal Mico de Chavez sa Investigation Section. Corporal Chavez, you are under oath. So, saan nyo ginawa itong affidavit na to? Anong oras nyo nalaman? Anong oras nyo nalaman yung nangyaring insidente?
Your Honor. Yes. 7:30 PM po, sir. Sir, tinawagan po kami ng team leader na si PMSG Macaraig. So, alas 6 pa lang magkasama na kayo ni Trinidad. Magkasama na kayo. Ha? That day, Your Kasi Honor. si Trinidad andun sa crime scene, ha? If we found out that you are lying as well, we will be citing you in contempt as well. Tanda mo yan, Corporal Chavez. Paninindigan mo rin. Nakasama mo siya sa police station. Magkasama kayo sa police station. Yes, Your Honor. Okay, sige. Paninindigan nyo. Sige. Carpio. Karandang. Sergeant Karandang. Morning, sir. Naka-duty ka ba nung araw na yan? Yes, sir. Duty ka. Yes po. At kung may magpapatunay na hindi ka naka-duty doon, na nakita ka sa ibang lugar, paninindigan mo pa rin ang sinasabi mo na duty ka. Yes, Your Honor. Okay. Klaro tayo dyan, ha? Okay? Yes, Your Honor. Okay, thank you so much. Si Patrolman J. Mark Carpio. Yes, Your Honor. Good morning po. Patrolman. Okay. Nasaan ka? Saan ka nakasakay during that time? Sa red car? O sa green car? Sa green car, Your Honor. Sa green car ka na nakasakay? Yes, Your Honor. Sa green car ka nakasakay? Yes, Your Honor. Okay. Sino kalapit mo doon? Bali po, Your Honor, sa likod po ako ng aming team leader. Correct. Sinong kalapit mo doon? Media po at saka po barangay. So, kalapit mo si Dante Magpantay? Yes, Your Honor. Okay, ha? Si Dante Magpantay na nagsabi na alas 8 siya pumunta doon sa bridge, ha? Kalapit mo sila doon? Yes, Your Honor. Kalapit mo? Yes, Your Honor. Okay, sige. Alright. So, punta tayo kay La Rosa. Corporal La Rosa, bagong-bago lang kayo. Yes po, Your Honor. Saan ka nakasakay? Sa red car o sa green car? Sa motor po, Your Honor. Sa motor ka. Paninindigan mo rin na talagang nasa motor ka. Yes po, Your Honor. Okay. Paninindigan mo yan, ha? Okay. Sige, pakita na natin yung video nung dumating si Adrian Laresma doon sa area na 6:28 PM, andun na sila sa area. So, ito yung ginamit nyo na kung saan nakasakay si Michi, saka si Macaraig, at yung sa green car na nauna, nakasakay si Trinidad, si Carpio, La Rosa, at isang asset. At ito naman, yung kapatid ni Trinidad, na may-ari siya, nakasakay siya sa e-bike. Ayan ang kapatid niya. Oops, tigil! Hindi natin nakita. Yan si Franklin Pangking Trinidad, na kapatid mo. Di ba? Meron siya e-bike? Yes, Your Honor. Yes, correct. Sige, tuloy pa. At yan si Adrian Laresma. Oops. 6:18, dumaan na. Nauna ang kapatid mo, andun sa crime scene, at sinasabi niya sa video niya, nakita niya. Binaril si Brian Laresma nung bumaba si Michi. At walang baril si Brian Laresma. Kapatid mo nagsabi, Jefferson. At mamaya kung gusto mo, pakikita ko sa iyo yung long video ng kapatid mo. Nakakalungkot dahil talagang magsisinungaling kayo ng todo para... Hindi, depensa nila yan. Yeah, we know. Nila yan. And they have signed their affidavit. But sayang kayo. Si Karandang, La Rosa, si Carpio, Trinidad.